Kumusta mga kasaliksik? Akala namin ito na ang bagong gintong panahon ng kalakalan. Ani Franz Müller, isang ekonomistang Aleman na matagal nang sumusubaybay sa relasyon ng Europe at China. Pero ang lahat ng kinang sa huli ay nauwi sa kalawang. Noong una mistulang perpektong kasal ang ugnayan ng European Union at ng China. Sa ilalim ng Belt and Road Initiative, bilyon-bilyong dolyar ang ipinangakong investments ng China sa mga bansang gaya ng Greece, Hungary at Italy. Nagsimula ang mga proyekto, modernisasyon ng mga daungan, konstruksyon ng mga railway at pagpasok ng murang produktong Chino sa pamilihan. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang taon, ang sinasabing investment of the century ay tila naging burden of a generation. Isa sa pinakamatunog na halimbawa ng pagbagsak na ito ay ang Italy. Noong 2019, naging headline sa buong Europa ang paglagda ng Italy sa Belt and Road Deal, isang hakbang na taliwas sa mga kaalyado nitong kanluranin. Mismong si President Xi Jinping ang bumisita sa Rome upang selyuhan ang kasunduan. Ngunit sa halip na umani ng benepisyo, naramdaman ng mga Italian businessman ang kabaligtaran. Ni isang proyekto, walang natapos. Ang mga pangakong pag-upgrade sa Genoa at Trieste Port, puro papel lang. Ani Giorgio Malatesta, isang negosyanteng Italian na may logistics firm sa Northern Italy. Ang dumating lang, tonelada ng murang produktong gawa sa China. Pinatay nito ang lokal naming merkado. At hindi lang Italy ang nadismaya. Sa Hungary, ang multi-billion railway project na susuportahan dapat ng China ay naging isang money pit, ayon sa isang ulat ng Hungarian State Audit Office. Hindi lamang dahil sa mabagal ang progreso, kundi dahil sa biglang pagtaas ng gastos at kakulangan ng transparency sa mga kontrata. Habang lumalala ang pagdududa sa mga proyektong ito, isang bagong issue ang sumambulat, ang pag-atake ng China sa pamamagitan ng TikTok. Sa halip na tradisyonal na propaganda, ginamit ng CCP ang makabagong social media para siraan ang mga kilalang Western brands tulad ng Lululemon, Louis Vuitton at iba pa. Ang layunin, siraan ang reputasyon ng mga brands sa Europa at itulak ang mga mamimili na piliin ang alternatibong produkto mula sa China. Ngunit sa halip na madala ang publiko, lalong uminit ang mga mata ng EU sa aktibidad ng TikTok. Nagbaba ng mabigat na multa ang European regulators matapos mapatunayang lumalabag ito sa data privacy laws ng rehiyon. Para kaming pinagtangkaang lokohin sa sarili naming bahay, sabi ni Minister Anna Dupont ng France. Hindi lang ito tungkol sa fashion brands, ito ay tahasang panghihimasok sa aming information space. Ang epekto, lalong naging agresibo ang Europe sa pagharang sa mga hakbang ng China. Noong 2025, inilunsad ng European Commission ang mas pinaigting na trade defense measures. Nagpatupad ng 25% tariff sa mga solar panel na galing China at 20% sa wind turbine parts. Layo nitong protektahan ang mga kumpanyang gaya ng Siemens Gamesa na nagsimulang matalo sa presyuhan. Isa pang kritikal na hakbang ay ang pagpapalakas ng investment screening mechanism. Noong Abril 2025, pinigilan ng Germany ang pagbebenta ng chipmaker na Elmos sa isang Chinese company. Ganito rin ang naging kapalaran ng ERS Electronic na dapat sanay ma-acquire ng isa pang kumpanyang Chino. Masyado nang lantad ang intensyon nila. Gamit ang pera at teknolohiya, sinisikap nilang kontrolin ang sentro ng aming ekonomiya. Giit ni Chancellor Heinrich Keller ng Germany. Habang pumuputok ang mga isyong ito, hindi rin nakaligtas sa batikos ang Belt and Road Initiative. Tinawag ng bagong punong ministro ng Italy, si Giorgia Meloni, ang dating kasunduan bilang isang serious mistake. Ipinangako ng kanyang pamahalaan ang mas mahigpit na pagrepaso sa mga foreign-backed infrastructure deals at pagtutok sa pagbawi ng kontrol ng Italy sa sarili nitong critical assets. Habang lumalala ang tensyon, sinimulan na ring ibaling ng Europe ang atensyon nito sa mga alternatibong kapartner. Lumagda ng kasunduan sa India at mga bansa sa Southeast Asia, hindi lang para sa trade,
kundi para sa mineral sourcing at critical tech supply. Tila binabawi na ng EU ang dating tiwalang ibinuhos nito sa Beijing. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa ring ipinagtatanggol ng Beijing ang kanilang posisyon. Sa isang pahayag mula sa Ministry of Commerce ng China, iginiit nilang ang Europa raw ang lumalabag sa prinsipyo ng free trade at nagpapadala sa proteksyunismo. Ngunit para sa maraming leader sa EU, huli na ang lahat. Ang Europa ay hindi laban sa China, ani Ursula von der Leyen, presidente ng European Commission. Ngunit laban kami sa mga abusado, hindi patas at manipulasyong anyo ng kalakalan. Ang ginagawa namin ngayon ay pagtatanggol sa aming kinabukasan. Sa kabuuan, ang sinimulang partnership ng China at Europe na dating puno ng pag-asa ay nauwi sa iringan at pagkalas. Hindi ito basta trade dispute. Ito'y pagbagsak ng isang relasyon na binuo sa ilusyon at ngayon ay pinapalitan ng pragmatismo, proteksyon at bagong pandaigdigang alignments. Sa loob ng isang planta sa Wolfsburg, Germany, mahigit 1,000 manggagawa ang nagtitipon sa harap ng bulletin board. Sa gitna ng katahimikan, isa-isang binabasa ng mga empleyado ang inilabas na anunsyo mula sa Volkswagen. Production lines 3 and 4 will be paused indefinitely. Affected employees will be reassigned or released. Parang nabunutan ng puso ang buong planta, sabi ni Lucas Brenner, isang supervisor sa manufacturing division ng Volkswagen. Ang mga katrabaho kong ilang dekada na sa kumpanya, isa-isa nang natatanggal. Hindi ito isolated case. Sa buong Europe, libo-libong manggagawa sa automotive, steel, at electronics industries ang nawalan ng trabaho sa gitna ng tuloy-tuloy na pagdagsa ng murang produktong Tsino. Sa datos ng European Labour Observatory, tinatayang mahigit 20,000 trabaho ang nawala mula lamang sa sektor ng sasakyan sa unang kalahati ng 2025. Ang pangunahing dahilan, ang halos hindi mapigilan pagtaas ng market share ng Chinese electric vehicle EV makers tulad ng BYD at Geely. Sa buwan ng Abril 2025, nalampasan ng BYD ang Tesla sa EV sales sa European market sa unang pagkakataon. Nagtala sila ng 7,200 na units sold kumpara sa 7,200 ng Tesla. At sa mas malawak na perspektibo, umabot na sa 8.9% ng total European EV market ang hawak ng mga Chinese brands. Imposibleng makipagsabayan, ani Frederic Lemoine, isang automotive analyst mula sa France. Ang isang BYD SUV ay pwedeng ibenta ng 20% mas mura kaysa sa katumbas nitong produkto ng Volkswagen o Renault. Hindi dahil mas mura ang labor, kundi dahil heavily subsidized sila ng Chinese government. Hindi lang ito sa kotse nararamdaman. Sa larangan ng bakal, electronics at mabibigat na makinarya, tila nalulunod ang Europe sa murang imports. Sa Italy, nagsimula nang magsara ang ilang small-scale manufacturing firms, habang sa Poland, halos kalahati ng mga pabrika sa mga industrial zone ay under capacity, ayon sa Polish Industry Board. Ngunit higit pa sa murang produkto, may mas malalim pang pangamba, ang dependency ng Europe sa critical raw materials mula sa China. Sa kasalukuyan, 70% ng battery production ng mundo ay kontrolado ng China. At kung baterya ang pinag-uusapan, halos lahat ng EV ng Europe ay umaasa sa supply chain ng Beijing. Noong pandemic, nakita namin kung gaano kami kahina kapag naipit ang supply mula sa China, sabi ni Eva Lindström, isang senior policy advisor sa Swedish Ministry of Industry. Sa isang iglap, nawala ang masks, ang gamot at halos lahat ng medical supply. Ngayon naman, baterya at raw minerals ang pinanghahawakan nila. Kaya naman, noong unang bahagi ng 2025, inilunsad ng European Commission ang EU Critical Raw Materials Act. Layunin nitong paluwagin ang dependency ng kontinente sa isang supplier, China. Namuhunan ang EU ng 2 bilyong euro upang paunlarin ang lithium mining sa Portugal at palakasin ang recycling facility sa Sweden para sa rare earth minerals. Sa puntong ito, hindi lang ekonomiya ang nakataya, pati seguridad ng buong unyon.
ayon kay EU Trade Commissioner Valdis Dombrovskis. Ngunit habang gumaganti ang EU sa pamamagitan ng sariling mga hakbang, hindi rin nagpapahuli ang China. Bilang retaliation, pinutol ng Beijing ang exports ng rare earth minerals sa Europe ng 10% ngayong 2025. Sa palusot na ito raw ay domestic prioritization. Ang hakbang na ito ay agad na nagdulot ng takot sa mga industriya ng renewable energy. Ang mga kumpanya gaya ng Siemens Gamesa na gumagawa ng wind turbines ay nakaranas ng delay sa produksyon. Samantala, ang ilang solar company sa Spain ay nagsarang tuluyan. Isa sa mga ito ay ang SolarNova, na nag-anunsyo ng 300 job losses matapos mawala ng access sa imported solar cells na gawa sa China. Napakasakit isipin. Ang green transition na dapat sana'y pag-asa ng bagong trabaho at industriyang sustainable ay ngayon nabibinbin dahil sa labis na dependency sa iisang bansa. Sabi ni Clara Reyes, isang engineer sa na-shutdown na planta ng SolarNova. Hindi lamang ito pagbagsak ng produksyon, ito rin ay pagbagsak ng kumpiyansa. Sa mga mamimili, unti-unti na ring nararamdaman ang epekto. Tumataas ang presyo ng mga produkto dahil sa volatility ng supply chain. Ang dating murang electric car, ngayon ay nagkakaroon ng mas mataas na demand at mas kaunting options ang lokal na produksyon. Sa mga pampublikong talakayan, naroon ang mas malalim na usapin. Paano kung putulin muli ng China ang supply sa gitna ng isang geopolitical crisis? Ano ang mangyayari sa kalakal, sa transportasyon, sa enerhiya? Naging matunog ang mga tanong na ito hindi lang sa mga think tank kundi maging sa mga lider ng Estado. Sa isang pahayag ni French President Elodie Marchand sa harap ng National Assembly, sinabi niya, ang ating ekonomiya ay hindi dapat maging hostage ng isang banyagang kapritso. Tayo ay may obligasyon sa ating mga manggagawa, sa ating kinabukasan at sa ating soberanya. Ang pangungusap na iyon ay sinundan ng pag-apruba ng France sa karagdagang subsidy sa mga lokal na green tech manufacturers upang makasabay sa presyo ng mga produktong Chinese. Ang trade war sa pagitan ng China at Europe ay hindi lamang ukol sa ekonomiya. Ito ay laban ng pananaw, isang hamon sa kung sino ang dapat manguna sa bagong pandaigdigang kaayusan. Sa isang panig, naroon ang modelo ng subsidized production at kontroladong pamilihan. Sa kabilang panig, ang modelo ng bukas na kompetisyon at paninindigan sa transparency. Sa kasalukuyan, ang larangan ng labanan ay hindi lamang sa taripa, kundi sa supply chain, critical materials at tiwala ng publiko. At habang humahaba ang tensyon, lalong lumalalim ang sugat sa pagitan ng dalawang ekonomiyang minsang nagturingan bilang strategic partners. Sa isang high-level economic forum sa Brussels noong Mayo 2025, hindi mapigilang mapansin ng mga mamamahayag ang tensyon sa paligid. Sa harap ng press, magkasamang lumabas sina EU Trade Commissioner Valdis Dombrovskis at US Trade Representative Mark Fields. Sa kanilang likod, nakabalandra ang mga flag ng Estados Unidos at European Union. Tila simbolo ng bagong alyansang unti-unting binubuo sa gitna ng global trade war. Europe must not be bullied into submission, whether by cheap imports or political blackmail. Ani Dombrovskis habang pinapahayag ang bagong trade alignment ng EU. We are protecting not only our jobs, but our sovereignty. Ang pahayag na ito ay malinaw na sagot sa taktikang ginamit ng China sa mga nakaraang buwan. Pagpapataw ng retaliatory regulations, pananakot sa mga kumpanyang Europeo sa China, at pagputol sa access sa critical resources. Habang humihigpit ang tensyon, sinamantala naman ni Pangulong Donald Trump ang pagkakataon. Sa kanyang ikalawang termino, agresibo niyang isinulong ang bagong tariff diplomacy. Ang ideya na ang mga bansang magbabawas ng Chinese goods sa kanilang merkado ay makakakuha ng mas mababang US tariffs sa kanilang exports. Simple lang naman yan, ani Trump sa isang rally sa Texas. Kung gusto ninyong makakuha ng murang taripa sa alak, kotse at cheese nyo, then drop China. Be with us, not with them. Ang alok na ito ay hindi basta pang retorika. Europe, na nagluluwas ng humigit kumulang 570 milyon euro ng produkto sa US taon-taon,
ay may matinding dahilan upang pag-isipang mabuti ang panig na dapat piliin. Mas malaking access sa US market ay nangangahulugang mas maraming trabaho, mas matatag na produksyon, at mas kaunting dependency sa mga bansang may hindi maaasahang pulisya. Sa France, agad itong niyakap ni President Elodie Marchand, na kilalang kritiko ng Chinese dominance sa luxury goods sector. Ayon sa kanya, hindi kami papayag na ang French identity mula sa aming fashion hanggang alak ay itulak palabas ng merkado ng murang imitasyon at pamempresyong hindi patas. Maging si German Chancellor Heinrich Keller, na dati maingat sa pagsuporta sa ganitong alyansa, ay nagsimulang magbago ng tono. Bagamat nakasalalay ang 40% ng sales ng Volkswagen sa Chinese market, kinilala ni Keller na ang long-term security ay mas mahalaga sa short-term gains. Hindi namin nais ang trade war, paliwanag niya sa isang panayam sa Der Spiegel. Ngunit hindi rin kami papayag sa relasyong walang balanse kung saan ang aming industriya ay laging nasa gilid ng panganib kapag may pagbabago sa mood ng Beijing. Ang mas maliit na mga bansa ng EU, gaya ng Poland, Lithuania at Czech Republic, ay lalong naging bukas sa pakikipagsanib sa Estados Unidos. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, kundi sa geopolitics, sa gitna ng patuloy na digmaan sa Ukraine at patuloy na ugnayan ng China sa Russia. Nararamdaman nila ang urgency na pumili ng panig. Ilan beses pa bang kailangan naming marinig ang pangalang Putin na sinusuportahan ng China? Tanong ni President Mateusz Krajewski ng Poland. Kapag dumating ang panahon ng kagipitan, ang tanong ay, sino ang tunay mong kakampi? At malinaw ang sagot, hindi ang China. Kung nuwip gaya ng inaasahan, hindi madali ang pagkakaisa ng 27 bansang bumubuo sa European Union. Sa mga pagpupulong sa Brussels, makikita ang banggaan ng interes. Ang ilang mga estado, tulad ng Hungary at Greece, ay nanatiling bukas sa Chinese investments, lalo na sa infrastructure at logistics. Sa mga diskusyong ito, kailangang ipagitna ni Commissioner Dombrovskis ang interes ng buong EU. We must act as one, aniya. Divided we fall into dependency, united, we set our own course. Ang resulta, noong Abril 2025, opisyal na nagsimula ang EU-US Strategic Trade Dialogue, isang serye ng kasunduang naglalayong iwasan ang labis na pag-asa sa Chinese goods at palakasin ang mga domestic supply chains sa teknolohiya, rare earth minerals at enerhiya. Isa sa mga pinakaunang proyekto ay ang Joint Semiconductor Program, kung saan magtutulungan ang EU at US sa paggawa ng microchips, isang larangang halos 60% ay kontrolado ng China. Magkatuwang nilang binubuo ang mga pabrika sa Germany, Netherlands at Texas, at nagkakaroon ng direktang ruta ng supply na hindi na dadaan sa China. Ngunit habang tumitibay ang samahan ng EU at US, ang Beijing ay abala rin sa paghahanap ng alternatibo. Mula Abril hanggang Hunyo ng 2025, si President Xi Jinping ay bumisita sa Vietnam, Malaysia at Cambodia na may layuning palitan ang nawalang European market. Nagpirma siya ng mahigit isang-isang kasunduan na sumasaklaw sa riles, seaport at e-commerce integration. China is always open to new friendships, ani Xi sa isang forum sa Hanoi. If Europe closes its door, we will build new bridges in Asia. Ngunit hindi naging kasing tagumpay ng inaasahan ang kanyang charm offensive. Sa mga bansang tulad ng Malaysia, maraming lider ang nagsabing hindi nila nais maipit sa gitna ng US-China conflict. Bukod pa rito, may duda na rin ang ilang gobyerno sa intensyon ng Beijing, lalo na matapos ang pagkabigo ng mga proyekto ng Belt and Road Initiative sa Europa. Hindi namin gustong ulitin ang nangyari sa Italy, ani Minister Abdul Karim ng Malaysia. Nakita namin kung paano iniwan ng China ang mga proyekto nitong hindi natapos. Mas gusto naming magkaroon ng diversified partnerships. Sa ganitong konteksto, unti-unting lumilitaw ang tunay na epekto ng pagkakahiwalay ng China at Europe. Geopolitical realignment.
At ang isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang pagkabuo ng bagong transatlantic axis, isang koalisyon ng Europe at US na naglalayong harapin ang bagong dynamics ng pandaigdigang kalakalan. Ang epekto nito sa China? Malalim at malawak. Ang bansa ay nawawalan ng isa sa pinakamalaking merkado para sa exports nito na bumubuo ng mahigit $600 billion kada taon. At higit pa sa numero, nawawala ang tiwala, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang supply chain o kasunduan. Sa mga huling pananalita ni Dombrovskis sa forum sa Brussels, winika niya ang isang pangungusap na tila naging buod ng lahat. We trusted, we partnered, and we were burned. Now, Europe has learned. We choose resilience over reliance. At sa likod ng matibay na tindig na ito, naroon ang isang mahalagang aral na nararanasan ng buong mundo. Ang pandaigdigang ekonomiya ay hindi lamang laro ng presyo at produkto, kundi laro ng tiwala, prinsipyo at diplomatikong paninindigan.